Kung ating isipin ng kalagayan ng Israel dahil sa giyera sa Hamas, ang mga tao doon na talagang nagdurusa, kalungkutan, maging sa naunang giyera ang Ukraine at Russia. Sa palagay natin, ano kaya ang kanilang pinakamabuting wish o prayer sa buhay nila? Sa kanilang kalagayan ngayon. Palay ko, wala na sigurong pinakamabuti, pinakamataas na hangarin ng mga taong sa gerang ito ay ang tumigil at magkaroon ng kapayapaan. Wala nang mapahamak. Sa buhay Kristiyano, tayo din ay nasa digmaan. Bawat sandali ng buhay natin, bawat araw, bawat pangyayari, bawat kalagayan, tayo ay nasa digmaan at napakatindi ng digmaan natin sapagkat ito'y digmaan sa pagitan ng laman at ng espiritu. Kaya ang tanong, ano ang pinakamabuting panalangin sa Diyos sa digmaang ito sa ating buhay? Paano tayo manalangin at ano ang ating papanalangin upang tayo po ay magkaroon ng pinakamataas at pinakamabuting panalangin para sa ating paglaki at paglago ng ating spiritual na buhay. Well, ang Philippians chapter 1, verse 9 to 11 ang magtuturo sa atin ngayong gabi upang bigyan natin ng halaga ang pinakamabuting panalangin sa Diyos para sa paglaki at paglago ng ating spiritual na buhay. At ito ang kahilingan ni Pablo. Napakaganda po ng kanyang kahilingan. Ang sabi niya, verse 9, "Idinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos." Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito sapagkat muli kaming tutunghay sa inyong mga salita. Nawat tunghayan niyo rin po ang aming mga puso. Sapagkat kayo, Panginoon, ang magpapabanal sa amin, kayo ang magpapalaki at magpapalago sa pamamagitan ng inyong mga salita na kailangan naming gampanan ng aming katungkulan na ito'y aming isabuhay, gawin, sapagkat ito'y bahagi ng aming conversion. Kaya ngayong gabi, turuan niyo kami, Panginoon, na pahalagahan po ang panalangin, ang pinakamabuting panalangin sa inyo. Walang iba kundi ang paglaki at paglago ng aming spiritual na buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung ating balikan ang kasaysayan ng Pilipos, napakahirap ng naging kalagayan ni Pablo rito sapagkat siya'y bilanggo. Nakulong siya dahil sa kanyang paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon, alang-alang sa kaligtasan at ikalalagot katitibay ng mga Kristiyano sa Roma. Ngunit sa kadahilanan ng kanyang pagkakulong, marami po ang naligtas, ngunit marami rin ang naging kaaway. Mismong mga kasama ang siyang naging kadigma ni Pablo sa kanyang puso't isipan sapagkat maraming nangangaral na hindi tama ang puso. Gayunpaman, hindi ito pinag-alalan ni Pablo sapagkat ito'y kanyang kinatuwa pa nga na ito ay ginawa kahit mali ang kanilang motibo sapagkat nakilala si Kristo. At dahil sa digmaang yan, hangad niya na siya po ay manatili pang buhay para sa kapakanan ng mga kapatid upang sila ay mapatibay. At dahil dito, siya po ay nanalangin para sa mga kapatiran at ipinapanalangin niya ang pinakamamabuti sa Diyos para sa kapakanan ng Kristiyano at maging sa atin ngayong gabi. Sapagkat kung pinakamabuting panalangin ng ating idulog sa Panginoon, pinakamahusay din naman kalooban ng Diyos ang tutugon sa panalangin ito. So itong verse 9 to 11 na ating binasa ay magtuturo sa atin ng tatlong paraan ng panalangin sa pinakamabuti para sa Diyos. Una,
Manalangin tayo upang ang pag-ibig ay sumagana. Sumagana. Hindi sapat na magkaroon lang tayo ng pag-ibig. Romans chapter 5 verse 5 na sinabi, ang pag-ibig ay binuo sa ating puso sa pamagitan ng banal na Espiritu nang tayo maligtas. Ngunit tignan niyo ang sabi sa verse 9, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa. Mismong si Apostol Pablo na may sapat at mayroong pag-ibig sa Diyos ay kanyang idinadalangin din sa mga Kristiyano, kasama na tayo doon, upang tayo po ay lumago sa pag-ibig, sumagana, umapaw. Ay ibig sabihin ng sumagana, mga kapatid, ay umapaw o humigit pa doon sa boundary, lumakpas pa. So hindi sapat ang magkaroon lamang ng pag-ibig na dahil tayo Kristiyano, kundi kinakailangan ito pa'y umapaw. Bakit mayroong tendency ng pag-umapaw? Sapagkat ang pag-ibig na tinanggap natin is agape. Ito po ay isang verb. Ito'y action. Hindi ito passive na pag-ibig gaya ng pag-ibig ng tao. Aktibo yung pag-ibig na tinanggap natin. Kumikilos ito, gumagawa ito. Kaya nga, kailangan itong umapaw sa pagkilos ng pag-ibig na ito. Dapat lalo pa tayong sumagana sa pag-ibig na ito. At hindi lang yon ang ibig sabihin na umaapaw o humihigit doon sa boundary, hangganan, kundi ito rin ay ibig sabihin nananatili at nakikita. Yan ang pag-ibig, yung agape love na tinanggap natin. Sapagkat ito po ay pandiwa, verb, action word. Hindi ito passive. Hindi ito basta noun, kundi ito ay isang verb. At ang pag-ibig na ito ay hindi siya nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ito ay pinamamahala ng kaalaman. Kaya nga dapat din tayo lumago sa kaalaman kay Kristo, sapagkat kung hindi tayo lalago sa kaalaman ni Kristo, pag-ibig ng tao ang umiiral sa atin at hindi lumalago sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang pinakamabuti nating panalangin, unang-una, tayo po sa ating sarili na sana po ang pag-ibig natin ay sumagana. Meaning to say, gumagawa, kumikilos. Walang itinatangi. Ikalawa, sa ating panalangin, manalangin tayo upang ang kagalingan ay manaig sa atin. Ang sabi sa verse 10, sabi nga sa verse 9, continue natin para may continuity. Ang sabi dito, dinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang napakalaga po yung foundation ng pag-ibig. Dahil mayroon tong layunin, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling. At kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Na makikita natin, hanggat hindi tayo lumalago, sumasagana yung pag-ibig natin, yung pagtulong natin, pagsagawa natin ng ating pag-ibig, mga kapatid, hindi natin makikita rito at makikilala ang mga bagay na magaling. Hanggat kapos tayo sa kaalaman tungkol sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin makikilala kung ano yung bagay na magaling. Kaya ang layunin, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Yung kagalingan dito, mga kapatid, kung titignan natin sa original na salita, sa English ay tinawag na excellent. Sa NASB, sa ESV, excellent. Sa Tagalog, sa ibang salin, mahusay. Mahusay. Dapat malaman natin ang mga mahuhusay. Malaman natin ang excellent. Nais ng Diyos na manaig tayo sa pag-ibig o tayo po ay lumago sa pag-ibig upang makilala natin ang mga excellent, ang mahusay na bagay hanggang sa araw ni Kristo. Huwag nating alisin yung hanggang sa araw ni Kristo. Nagpapakita rito ng ating pong pag-ibig
At ang ating kagalingan ay tuloy-tuloy hanggang pagdating ni Kristo. Kaya ang pinakadakilang kahulugan ng kagalingan, yung excellent, yung mahusay, ganito ang pagkakasabi. Na inyong makilala ang magaling, excellent, ibig sabihin pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Nataglay natin ang kaligtasan. Taglay natin ang biyaya ng Diyos. Pero dahil sa kakulangan natin sa kaalaman kay Kristo, hindi natin nabibiling halaga ito para bang nasa atin na yan. Pero yung pag-ibig dito na dapat umapaw ang layunin upang makilala natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Wala nang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, kundi yung ating relasyon sa Diyos. Ang ating kaligtasan, ang biyaya. Makilala ang lahat ng bagay hanggang sa pagdating o sa araw ni Kristo. Ang ibig sabihin, dapat tayong nagpapatuloy na lumalago sa ating pagkakilala, sa ating relasyon kay Kristo. Yung pinakamagaling na bagay, dapat tayong tuloy-tuloy na nakakilala. At hindi lang yon, dapat tayong tuloy-tuloy na maging tapat hanggang sa araw ni Kristo. At hindi lang yun. Ikatlo, sangayon sa verse 10, ay maging walang kapintasan tayo hanggang sa araw ni Kristo. Nakita niyo yun? Verse 10? Ang sabi diyan, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling hanggang sa araw ni Kristo. At ikalawa, at kayo'y maging mga tapat hanggang sa araw ni Kristo. At ikatlo, at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. The more na nakikilala natin ang Diyos, nakikilala natin ang pinakamahalagang bagay na taglay natin. Walang iba kundi ang ating relasyon sa Panginoon. Dapat tayong lumalago sa mga bagay na ito. So, nakita natin, manalangin tayo upang ang pag-ibig natin ay umapaw. Ikalawa, manalangin tayo upang ang kagalingan natin ay manaig, hindi natatalo. Kailangan nating lumago sa kaalaman kay Kristo. At pangatlo, manalangin tayo upang ang bunga natin ay lumago. Ang bunga natin ay lumago. Verse 11. Ulitin ko ang verse 9. Tuloy-tuloy kasi ang daloy ng pangungusap. Ang sabi ni Pablo, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pag-unawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, kayo'y maging mga tapat, walang kapitasan, hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos na mga bunga ng katwiran. Sa pamamagitan ni Kristo, sa kalulatian at kapurihan. Yung paling continuity natin, without ending yung ating pong pagkilala sa Diyos upang makilala natin ang pinakamagaling na bagay sa buhay natin ay para po makita ang ating mga bunga. Makita ang bunga natin na ito'y lumalago. So makikita natin na ang pagbunga natin bilang Kristiyanong namumuhay hanggang sa pagdating araw ni Kristo, ang priority natin dito ay ang magbunga ang ating buhay. Lahat yung ating nadaanan sa verse 9 ay para po sa pagbunga ng ating buhay. At yung sabi diyan, ang bunga, masdan ninyo, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran ang ating buhay. Pag sinabing mapuspos, again, kung titignan natin sa bunga, ang ibig sabihin, mahitik. Hitik na hitik yung bunga. Makita niyo yung lansones, di ba? Talagang namumutak-tak yung lansones sa puno eh.
Talagang hitik na hitik. Ganun ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo po ay puno, lumalago sa bunga, hitik sa bunga ng katwiran. At ang katwiran natin, bunga ng pag-ibig na sumasagana, kaya nakakilala tayo kung ano yung pinakamahalaga sa buhay natin. Walang iba kundi yung relasyon natin. Nang sa ganun, tayo po ay magbunga ng katwiran. At hindi lamang priority magbunga ng buhay, magbunga ang buhay ng hitik, priority pa rin ang magbunga o mabungang buhay. Yung magbunga, yung action natin, magbunga tayo. Ngayon, mahalaga din na tayo'y mabunga. Mabunga ang ating buhay. Talagang mayroong nakikita, mayroong nakakatikim, mayroong nakakaranas sa kagandahan at katamisan ng ating katwiran. Ang sabi sa verse 11, na magpuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung pong power, priority yung power ng ating mabungang buhay ay hindi po sa ating sarili, kundi yung ating pagiging may relasyon kay Kristo. Hanggat tumitibay ang ating relasyon, sabi nga, ulit ko, the living bond with Christ, lalo tayong namumunga. Habang tayo lumalago sa kaalaman sa Kanya, nananatili tayo sa Kanya, lalo tayong nagbubunga. Tingnan nyo yung talinhaga o hyperbole ng Panginoon sa John 15 verse 5. Ganito ang sabi ni Jesus Christ dyan di ba? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili, meaning to say, lumalago tayo sa ating relasyon kay Kristo, ng ating living bond. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Kaya nga habang tayo'y lumalago, nakikilala natin ang pinakamabuti, makikita natin na nagbubunga ng marami sapagkat tayo'y nandiyan kay Kristo. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So ang ating pong kailangan talaga ngayon, mga kapatid, sa buhay natin, itong mga lately, mga messages natin, is to know Christ more. Makilala natin siya talaga. Sapagkat yun ang tanging paraan upang tayo mamunga, sapagkat hindi tayo bulag sa mga gawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kailangan natin siyang makilala. So nakita natin ang priority, ang magbunga. Ang power ay si Kristo. At pangatlo, ang purpose ng mabungang buhay. Again, verse 11, sabi, na mapuspos na mga bunga, yun yung priority, sa katwiran sa pamamagitan ni Jesus, yun yung power. Ang purpose, sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Para pala sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. So kung hindi po tayo nagbubunga o hindi nakikita ang ating bunga o hindi nananatili ang ating bunga, dahil wala tayong pagkakilala sa Kanya, hindi naluluwalhati ang Diyos. Hindi naluluwalhati si Kristo. Hindi siya naitataas sa ating buhay. Hindi siya nabibigyan ng kapurihan. Kaya sabi nga niya doon sa John 15 again, verse 7 to 8, ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo, salita ang ating kailangan upang makilala natin siya ng lubusan. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais. At ito'y gagawin para inyo. Bakit din ng Panginoon para sa sabi sa verse 8, sa pamagitan nito'y luwalhati ang aking Ama. Naluluwalhati ang Diyos kung ginagawa natin at maging mga alagad ko. Napakaganda po ng manalangin tayo ng ganito na tayo mapuspos ng pag-ibig, na tayo po ay manaig ang ating kagalingan, ang ating kahusayan, at lumago tayo sa bunga sapagkat anumang hingin natin sa Diyos, naluluwalhati palagi ang ating Ama.
So, sa pagtatapos natin, balikan natin, tatlo lang. Primero, manalangin na tayo na umapaw ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Manalangin, ikalawa, upang ang kagalingan o pinakamagaling na bagay ay makilala natin. At ikatlo, manalangin tayo upang ang bunga natin ay lumago sa ating buhay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Patuloy niyo kaming pinalalaki, pinalalago sa aming espiritual na buhay. Salamat po, Ama. Nawa kayo ang mabigyan nito ng kapurihan sa aming po mga buhay. In Jesus' name. Amen.